Narito na ang PTV Balita ngayon. Nilinaw ni Trade Secretary Alfredo Pascual na hindi pa napapanahon ang pagdedeklara ng National Rice Emergency. Tugon ito ng kalihim ng tanungin ng Kongreso kasunod ng ilang isyu sa supply at presyo ng bigas. Kumpiyansa ang kalihim na matutugunan ng harvest season ang kinakailangang supply bago ang katapusan ng Oktubre. Dagdag pa ni Secretary Pascual, naging epektibo ang pagkakaroon ng price cap sa bigas upang matulungan ang mga consumer. Iminumungkahi naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno na pansamantalang alisin ang taripa o buwis sa mga inaangkat na bigas upang mapababa ang presyo nito sa mga pamilihan. Bukod dito, iminumungkahi din ng kalihim ang pagkakaroon ng super green lane sa mga private importer at bigyan ng exemption sa toll increase sa mga truck na magdadala ng agricultural products. Magugunita ang isa ang pagtaas sa presyo ng bigas sa mga sanhi ng pagsipa ng inflasyon noong nakalipas sa buwan. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Salamat Naomi, maayong adlaw. Nagpadayon karon ang inisyatibo sa kagamhanan sa probinsya sa Subo sa ilang decongestion sa ilang pasilidad sa CPDRC. Matod sa kadagkuan sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, mikunhod na ang gidaghanon sa ilang mga piniriso sud sa pasilidad. Base sa ilang datos, niadtong 2019 anaa pa sa dulan 4,000 ang ilang mga piniriso. Karon, anaa na lang sa dulan 1,000 ang nahibilin sa ilang pasilidad. Giklaro sa mga opisyal, dakog tabang ang paghatag nila og GCTA kun Good Conduct and Time Allowance nga programa ngadto sa mga pinirisong angayng tagaan niini. Samtang gibuksan na usab nila pagbalik ang mga performance sa mga dancing inmates sa CPDRC ngadto sa publiko ug sa mga turista na gustong makakita pagbalik. Mato ni Gobernador Gwen Garcia, posibleng mapunan pa ang once a week na pasundayag sa mga dancing inmates samtang nagkaduol ang Pasko o gipaabot ang pagdagsa sa mga turista o mga balikbayan. I can assure you at least yun na discipline, and then of course through this rehabilitation, through dancing, they also have a lot of things but to do. Yung kasi full capacity niyan is 1,650. There was a time masyado talaga yung congested. I mean, it was not during my time, no? But when we came back, we started all efforts to decongest yung speedy disposition of cases para ano talaga. So ngayon, hanggang 900 na lang yan. Samtang sa laing bahin, formal nga gilusad sa Department of Trade and Industry ang programang Fiesta Kutsa, diin makig-alayon o makig-uban sila sa mga anaa sa creative industry. Tibuok buwan sa Setyembre, adunay nagkadaiyang kalihukan nga gilusad ang Department of Trade and Industry Region 7, kauban ang nagkadaiyang sakop sa creative industry sa rehiyon. Tumong niini nga matabangan og mas mapalambo ang talento ug kaalam sa mga buot musud sa maong industriya. Sa Fiesta Kutsa, dunay mga series sa conference, immersive learning sessions, exhibits ug mga pasundayag ug mga kompetisyon. Lakip sa mga musalmot ang mga mahiligon og mga libro, painting, pagsuwat, musika o pagkanta, film marathon, sayaw o sketching. Philippine Creative Industries Development Act. This is where the September was declared as Creative Month. But part of that law is the identification of 9 domains for creative industry. And under those 9 domains are 73 subsectors. This ranges from food, music, art, books, even software, game dev, anime, illustration. Grabe ang the width and breadth of the creative industry is so wide and so deep, and it involves really a big chunk of our population. And this is where Filipinos are also strong at. We are creative people, so we want to focus on this and draw this out as an economic force. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa iyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.